Magandang araw po sa ating lahat. Ipinababatid po ng tanggapan ng pangalawang punong bayan na siya ay hindi makakadalo sa ating regular na pagpupulong ngayong araw na ito dahil sa opisyal na kadahilanan. Alinsunod sa Section 49, Paragraph B ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991, kung ang regular na presiding officer ay hindi makakadalo sa sesyon, ang mga kasaping naririto at bumubuo ng quorum ay pipili mula sa kanilang hanay ng isang temporary presiding officer na mamumuno sa sesyong ito. Dahil dito, hinihiling ko po sa mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan na magsumite ng nominasyon para sa temporary presiding officer upang may pagpatuloy ang ating regular na pagpupulong alinsunod sa batas at sa mga umiiral na internal rules and procedures ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. Konsehal Jose Jonas Frondoso. Magandang umaga po sa ating Sangguniang Bayan Secretary, Carlo Magno Tadique. Magalang ko pong ninonominate bilang pansamantalang tagapangulo sa araw ng sesyon na ito ng Sangguniang Bayan, si Konsyal Roberto De Vero. Maraming salamat po. Meron pa po ba ibang nominasyon? Nomination po. Konsehala Veronica Kinumasangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magalang ko pong inonominate kagalang-galang Konsehal Jose Jonas A. Frondoso. Salamat po. May dalawa pong nominasyon. Meron pa po ba tayo idadagdag? Na-nominate na po. Kung wala na, meron pa po. Closing na po. Ito po ay isinara na ng ating kagalang-galang Fort Salumbides. Kung kaya po meron po tayong dalawang nominasyon para humalilipan samantala sa ating presiding officer sa session na ito. Sa katauhan po ni Ginoong o ni Konsehal Roberto T. De Vero at ni Konsehal Jose Jonas Frondoso. Sino po ang sumasang-ayon para po sa nominasyon ng kagalang-galang Roberto T. De Vero? Isa po. Sa kagalang-galang na ano ba sa kagalang-galang pong Jose Jonas Frondoso para maging presiding officer ngayong araw na ito. Isa, dalawa, tatlo, lahat na po halos. Kaya po pinagtitibay po ngayong araw na ito na magiging ikalawang presiding officer, sorry po. Temporary ang ating pong kagalang-galang Jose Jonas Frondoso. Iniimbitahan na po kayo sa tribuna. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Tayo po ay pangunguluhan pansamantala ng ating pong kagalang-galang Jose Jonas Araneta Frondoso bilang tagapangulo ngayong araw na ito. At lahat po tayo ngayon na inaanyayahan tumayo para sa pagbubukas ng regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ay inaanyayahang tumayo at ang ating tayo umpisa na ho natin ang ating regular na pagpupulong. At sa pangunguna ni Konsehal Veronica Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. At binabati ko po ang ating pansamantalang tagapangulo, kagalang-galang Konsehal Jose Jonas A. Frondoso. Awitin po natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa atin pong dibdib.
ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito kami ay lumalapit sa iyo nang may pagkumbaba at buong puso naming dinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglikod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan. The Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official as I tread the pathways of local legislation. May the Almighty God my mind and heart that I be true to my constituent and the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan. Kaya pala ako'y nagdasal kanina eh. Malalagay pala ako sa... ganun pa man ay... I'll try my best po. Mr. Secretary. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Bagay po. Ang lahat po ng ating pong mga minutes at saka po ang ating pong tala-arawan ng Sangguniang Bayan ay naipadala na po at naibahagi na po sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon. Kung kaya po sa pamamagitan po ng ating pong kagalang-galang Fort Salumbides, ito po hinihiling na ng kalihiman na mapagtibay na. Consial Port Salumbides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo Jose Jonas Frondoso. Magandang umaga po sa ating lahat Magandang umaga po. na bumubuo po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, sa ating pong kalihim, sa ating pong mga staff. Kagalang-galang na tagapangulo, kung wala na pong paglilinaw ang ating mga kasamahan sa ating pong nakaraang katitikan, ay hinihiling ko pong mapagtibay na ito ngayong araw. Sa pagpapatibay po ng katitikan ng nakaraang pagpupulong, sino pong pumapangalawa? Mayroon po bang tumututol? Kung wala po ay magalang po natin pinagtitibay ang katitikan ng nakaraang sesyon ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po, tagapangulo. Wala pong nagpatala sa ating privilege hour at wala rin naman po tayong bisita para sa ating question hour. Kaya narito po ang ating calendar of business. Letter A, Tagkoyan Sports Arena and Recreation Center Incorporated. Humihiling po sa kanilang gaganaping special cockfight sa Martes, Hulyo 28, taong kasalukuyan po. Letter B, for first reading, an ordinance institutionalizing universal developmental and neurodevelopmental screening for children enrolled in early childhood care and development centers in Tagkawayan, Quezon. Letter C, for first reading, an ordinance regulating the sale, distribution, and possession of smuggled and counterpart cigarettes in the local market, sari-sari stores, and other retail establishments. Letter D, for first reading, an ordinance regulating the use of bonnets, helmets, face masks,
shades, and the like that completely cover the identity of person when entering business establishments in the municipality of Tagkoyan, Quezon. Letter E for second reading, an ordinance institutionalizing the community-based drug rehabilitation program in the municipality of Tagkoyan, Quezon. Letter F for third and final reading, an ordinance promoting the employment of qualified senior citizen by allowing their engagement in fast food and other service establishments in Tagkoyan, Quezon. Letter G, isang kapasyahang magalang na humihiling sa McDonald's Philippines, Ronald McDonald House Charities ng counterpart assistance para sa pagpapatayo ng munting parang ECCD Center sa bayan ng Tagkoyan, Quezon. Letter H, a resolution creating the municipal business consultation forum of the municipality of Tagkoyan, Quezon to serve as a regular venue for dialogue and consultation among the local government unit, business owners, market vendors, and DTI, and other concerned agencies. Para naman po sa ating Barangay NSK budgets, calendar year 2026, nandito po ang SB Supplemental Budget ng Barangay Victoria, Supplemental Budget number 1, at SK Supplemental Budget number 1 ng Munting Parang. Yun lamang po, tagapangulo, yung ating pong agenda. Yung iba po ay, meron po tayong mga communications at other matters na hilingin ko na lang po mamayang ipaliwanag po ng ating kalihim po, yung ibang natanggap. Yun lamang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, Consial Port Salambides. Sa ating pong agenda, letter A, yung sa Tagkoyan Sports Arena. Consial Port Salambides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang kahilingan po ng Tagkoyan Sports Arena para po sa kanilang gaganapin na pwede ba sabihin to, Sec? Pwede naman. Fastest kill para po sa darating na Martes, Hulyo 28. Resolution po para sa special permit para sa araw ng Martes ng Tagkoyan Sports Arena. Meron po bang pumapangalawa? Pinangalawan po ni Consial Leo San Benaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ito ay ating pinagtitibay. Para po sa first reading ng ordinance, ang authorized Consial Rachel Ilazar. Dahil wala po ang ating kalanggalang na Consial Rachel Ilazar, ay dadako po tayo sa letter C para po sa first reading kay Consial Leo San Benaventura. Consial San Benaventura. Maraming salamat po sa ating pong pansamantalang tagapangulo ngayong umaga. Good morning po sa inyo at sa ating pong lahat. Mr. Chair, for first reading po, an ordinance regulating the sale, distribution, and possession of smuggled and counterpart cigarettes and local markets, sari-sari stores, and other retail establishments within the municipality of Tagkawayan pursuant to Republic Act number 10863 and 12022. Para po sa first reading ng ordinance ni Consial Leo San Benaventura, ito po ay title pa lang naman. I-refer na muna sa committee. Ano po? Letter B for first reading. Consial San Benaventura po. Thank you po ulit, Mr. Chair. Isa pa po para sa first reading.
An ordinance regulating the use of bonnets, helmets, caps, scarves, face masks, dark shades, glasses, and the like that completely cover the identity of person when entering business establishment such as banks, financial institution, malls, convenience stores, and similar establishment within the municipality of Tagkawayan. Dahil po ito nasa first reading pa lamang, ito po inire-refer po natin sa committee sa panguna mismo ng author Consielio San Benaventura. For second reading po kay Consiel Veronica Masangkay. Maraming salamat po. Bagamat ito pong ordinance na ito ay natalakay na po nung nakaraang session, pinakisuyo ko po na mapalagay sa agenda for second reading sa kadahilanan pong may idinagdag po tayong definition of terms. At ito po ay nakapaloob na po sa kopya ng ordinansa, sa proposed ordinance na naka-email na po sa bawat isa sa atin. Ilan po, pag-update lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor Veronica Masangkay. Letter F for third reading and final reading, Consiel De Vero. Thank you po sa ating pansamantalang tagapangulo at sa ating lahat, ng mga sangguniang bayan. Marami pong salamat sa pagsang-ayon na maka-ikatlong reading at sa pagpasa po ng ating ordinansang, an ordinance promoting the employment of qualified senior citizen by allowing their engagement in fast food and other service establishment in the municipality of Tagkawayan, Quezon. For final na po ito, Tagapangulo. Para po sa third and final reading ng ordinansa mula po kay Councilor Roberto De Vera. Meron po ba po pangalawa? Second po. Pinangalawan po ng lahat. Dahil wala pong pagtutol, ay ating pong pinagtitibay. Ginoong tagapangulo. Consiel Veronica Masangkay. Opo. Ito po ay para sa second reading ng letter E po. Hinihiling ko po na ito ay masang-ayunan ng Sangguniang Bayan for the record po. Okay po. Salamat po. Para sa second reading po ng ordinance po, authored by Councilor Veronica Masangkay. Meron po ba po ang pangalawa? Sino po ang pangalawa? Lahat na rin po, ano? Letter G po kay Consiel Veronica Masangkay. Maraming salamat pong muli. Isa pong kapasyahang magalang na humihiling sa McDonald's Philippines at Ronald McDonald House Charities Philippines ng counterpart assistance para sa pagpapatayo ng Muntimparang Early Childhood Care and Development sa bayan ng Tagkawayan, lalawigan ng Quezon, sapagkat kinikilala ng pamahalang bayan ng Tagkawayan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos, ligtas at angkop na pasilidad para sa mga batang kabilang sa Early Childhood Care and Development Program sa Barangay Muntimparang upang masuportahan ang kanilang maagang pagkatuto at wastong pag-unlad. Sapagkat alinsunod sa Republic Act number 10410 o ang Early Years Act of 2013, mahalagang matiyak ang pagkakaroon ng mga programa at pasilidad na magtataguyod sa pangangalaga at pag-unlad ng mga batang nasa kanilang unang yugto ng buhay. Kung kaya po, inihiling sa McDonald's Philippines na malagyan po ng pondo para po sa pagpapatayo ng Muntimparang Early Childhood Care and Development sa bayan ng Tagkawayan. Maraming salamat po. Isa pong kapasyan, authored by Councilor Veronica Masangkay. Meron po bang pangalawa?
Pinangalawahan po ni Consyal Port Salambides. Letter H, Consular Sandro. Marami po salamat, Ginoong Tagapangulo. Magandang umaga po sa lahat. Resolution creating Municipal Business Consultation Forum of the Municipality of Tagkawen, Approve Quezon namin yan kahapon. to serve as a regular venue for dialogue and consultation among the local government unit, business owners, market vendors, Department of Trade and Industry, DTI, the Bureau of Internal Revenue, the Business Permit and Licensing Office, BPLO, and other concerned stakeholders to promote a business-friendly, transparent, and collaborative local economy. Isa pong resolusyon na kagalang-galang po. Isa pong resolution mula po kay Kagalang-galang Consular Alexander Sandro. Sino po pa pangalawa? Pinangalawahan po ni Consyal Enriquez, Consyal Porta at Consyal Leo San Buenaventura. Consular Veronica Masangkay. Salamat po. Ito po ay dumaan na sa Local Finance Committee sa panguna po ng Budget Officer at ng Komitiba ng Budget and Finance ng Sangguniang Bayan na ginanap po kahapon. Kung kaya po tumihiling ako sa Sangguniang Bayan na mapagtibay ang Sangguniang Barangay Supplemental Budget Number 1 ng Barangay Victoria para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 109,127.21 centavos. Katulad po na nabanggit ng Committee Chairman ng Appropriations, ito po ay dumaan na sa tamang proseso. Kung kaya't inihingi ng pagpapatibay mula sa Sangguniang Bayan. Meron ho ba po ang pangalawa? Pinangalawahan po ng lahat. Isa pa po, Sangguniang Kabataan Supplemental Budget Number 1 ng Barangay Muntimparang para sa taong 2026 na nagkakahalaga ng 220,000 pesos. Sino po ang pangalawa? Lahat na rin po. Ganon din po ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Santo Niño 2, Supplemental Budget Number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 201,000 pesos. Sino po ang pangalawa? Pinangalawahan po ni SK, ni Consyal Roberto De Vero. Maraming salamat po. Thank you po. Consyal Port Salambides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron po tayong mga other matters na nangangailangan po i-refer sa mga komitiba. Number 1 po, ang pinagsama-samang resolusyon bilang 2, serye ng 2026 ng Barangay del Rosario, Bagong Silang, Malbog, Kabibihan, Santo Niño 2 at Kabugwang na magalang na humihiling sa Sangguniang Bayan na mapagtibay ang isang ordinansang nagtatakda ng maximum allowable gross vehicle weight o load capacity ng mga truck na dumaraan sa mga barangay road at municipal road upang mapangalagaan ang mga pampublikong kalsada, tulay at kaligtasan ng mamamayan. Mr. Chair, hinihiling ko po bilang ito po ay pumapasok sa infrastructure, siguro po ay pwede rin po sa transportation, joint committee po kung ano man ay ma-refer po ito sa komitiba nila Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay at komitiba ni Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Okay po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Number 2 po, ang kahilingan ng Barangay Santo Tomas na maisagawa ang desilting o paghuhukay ng lupa at buhangin sa ilog ng Lingatong Creek sa may Sitio Bayabas, Barangay Santo Tomas, Tagkawen, Quezon. Kagalang-galang na tagapangulo, hinihiling ko pong ma-refer po ito sa komitiba po ng environment sa pangunguna ni Kagalang-galang Rachel Eliazar. Okay po. Number 3 po, kautosang pambarangay na nagtatakda sa pagbabago at pagpataw ng karagdagang singil
sa mga nakaraang ipinatutupad na butaw, pataw o bayarin, tax ordinance sa nasasakupan ng Barangay Tuntun, Tagkawayan, Quezon. Hinihiling ko pong mapa-refer po sa komitiba ni Konsehala Reby Masangkay. Number 4 po, Barangay Kinatakutan, Ordinance Number 1, Series of 2026. An ordinance strictly requiring all residential and commercial establishments within the Barangay Kinatakutan to maintain cleanliness and orderliness of their intermediate surrounding and frontage according to the Republic Act 9003 or the Solid Waste Management Act of 2000 and providing penalties for violation thereof or otherwise known as the Tapat Colinisco Ordinance. Also, Mr. Chair, to the Committee of Konsehala Rachel Eliazar. Okay. Mr. Chair, kasunod po ang Barangay Kinatakutan, Ordinance Number 2, Series of 2026. An ordinance regulating stray dogs, promoting responsible pet ownership, and ensuring public safety in Barangay Kinatakutan, pursuant to Republic Act Number 9482. Ito po ay may concern po sa health, so hinihiling ko po na Social Review. at saka Agriculture. agriculture po, pwede po. So, sa pinagsamang komitiba po ni Konsehal Roberto De Vero at Konsehala Reby Masangkay, Mr. Chair. Number 6 po, Barangay Kinatakutan, Ordinance bilang number 3, taong 2026, pinagbabawal tumawid sa skate o motorsiklo kapag may tumatawid na mga tao sa tulay. Wala pong regulation ang pagdaan po ng mga skates sa ating pong batas, pero ito po ay dapat pong reviewin sa pangunguna po ni Konsehal Joel Enriquez, Komitiba ng Transportation. Number 7 po, Barangay Kinatakutan Ordinance Number 5, Year 2026. Pagtatali o pag-uulan ng mga alagang hayop sa mga pribado o pampublikong lugar. Mr. Chair, sa komitiba po ni Konsehal Roberto T. De Vero. And Barangay Kinatakutan Ordinance Number 6, taong 2026. Ordinance sa pambarangay na nagbibigay ng buwis sa mga mamimili at magsasakang nagbebenta ng bumibili ng uling, isda, sigarilyo at iba pang paninda. Pumapasok sa nasasakupan ng Barangay Kinatakutan sa pinagsama pong ordinansa rin ni kagalang-galang Konsehal Sander Sandro naman po para sa Trade and Industry at para po sa Agriculture ay kay kagalang-galang Roberto De Vero. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Committee on Rules, Social Port Salumbides, sa mga ordinansa mula sa mga barangay na atin pong pinagtitibay yung pagtatalaga nito sa bawat komitibang, bawat pinuno ng bawat komitibang nakakasakop dito. Other matters? Konsyal Reby Masangkay? Maraming salamat po. Ang sa akin po ay suggestion po dun sa mga natanggap po nating ordinansa ng Barangay Kinatakutan. Dahil 1, 2, 3, 4, may natanggap po tayong 5 ordinansa. Kung kaya po iminumungkahi ko sa Sangguniang Bayan na kung ako po ay inyong kakatigan sa akin pong proposal na kung pwede po ay tayo ang dumayo sa Barangay Kinatakutan para po doon natin dinggin yung kanila pong mga iba't ibang ordinansa. Para po kung ano din, makita din natin yung kasalukuyang sitwasyon talaga nito pong kanilang mga ordinansa at para din makapasyal tayo sa nasabi pong barangay kung ako po ay inyong sasang-ayunan. Dahil sang-ayon po sa chairman ng komitiba ng rules ay iba't ibang komitiba po ang humahawak. Pero halos naman po ang mga miyembro, vice chairman ng iba't ibang komitiba ay tayo din po. Kung kaya po iminumungkahi ko sa Sangguniang Bayan na tayo po ay magtakda ng araw at oras kung kailan po tayo pupunta ng Barangay Kinatakutan. Maraming salamat po. Salamat po. Maganda po yung proposal ni Konsyal Masangkay. Meron ho bang po ang pangalawa? Wala ho bang pagtutol? Kung wala po ay atin po pinagtitibay.
Consial Enriquez, Consial Joel Enriquez, Jose Ruel. Maraming salamat po sa ating pansamantalang taga-Pangulo, Cons Jonas Puntos. Sangayon po ako sa sinasabi sa kahilingan ng ating mahal na Konsehal Larry B. Masangkay. Sana po ay ating malaman na lang yung susunod na kanilang barangay session at para ma-schedule natin na tayo makadalo sa sunod na session ng kanilang barangay. Yun na lang po ang ating maging schedule. Yun lang po. Maraming salamat. Okay na po yun. Consial, meron pa ho ba? Consial Port, Salambides. Salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Mr. Chair, kung wala na po mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Hinihiling pong sara ng pagpupulong. Meron ho bang pangalawa? Pinangalawahan po ni Consial Enriquez na walang pagtutulang lahat, kaya ito po ay ating pinagtitibay.